Samantala, tila may nasagasaan raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa maikling panahong pananatili niya bilang Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Isiniwalat kasi nito ang tila sistematikong korupsyon na binubuo ng mga politiko, DPWH officials at mga korap na project contractors. May dagdag na balita si Criza Lopez. Sa maikling panahon ng pagsisilbi ni Baguio Mayor Benjamin Magalong bilang Legal Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, iginiit niya sa pagdinig ng Senate Committee on Science and Technology nitong Webes na 3 ang key players sa mga katiwalian ng mga flood control projects. Partikular niyang binanggit dito ang mga politiko, DPWH official at mga korap na project contractors. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Ayon kay Mayor Magalong, maging siya ay kinagulat ang mga katanungan na lumalabas bilang pangkekwestiyon sa kanyang posisyon bilang Special Advisor ng Komisyon. Matatanggap pa aniya ang kritisismo sa kanyang posisyon bilang Special Advisor at maging ang katotohanan na wala siyang kakayahan para utusan ang mga investigating agency. Kaya't nakipagkasundo ang ICI sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation maging ang mga volunteers para mapagtulong-tulungan ang iskandalo kaugnay sa flood control projects. The level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Anya, ang hindi katanggap-tanggap ay ang alegasyon na ipinupukol sa kanya kaugnay sa isang tennis court na na-award sa mga diskaya sa Baguio City. Na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Sa palagay ni Mayor Magalong, dahil sa isinasagawa niyang investigasyon kaugnay sa mga katiwalian ng mga flood control projects ng mga mambabatas, DPWH officials at mga kontraktor, may ilang mga tao siyang natatapakan. You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves. Gayunpaman, nais na ni Mayor Magalong na wakasan ang naging karanasan niya sa loob ng pagtatrabaho sa ICI. Anya ang nakikita nila ni DPWH Secretary Vince Dizon. Walang transparency sa gobyerno, kaya't naging malawak ang korupsyon sa mga proyekto. Hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid. Sa pagdinig ng Senate Committee on Science and Technology, isa sa mga nakikitang solusyon ang blockchain technology para imodernisa ang pagmumonitor sa paggamit ng pondo. Ayon kay Committee Chair Bam Aquino, bawat piso sa pera ng taong bayan ay mamomonitor sa pamamagitan ng blockchain technology. Mapalalakas din anya nito ang pagtutulungan ng mga sangay ng gobyerno, ang ehekutibo at lehislatura kasama ang civil society group sa pagpapanatili ng demokrasya sa bansa. Isa ang Baguio City ang magpapatupad ng blockchain system sa kanilang lokal na pamahalaan. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.